Hi, Gensies! Handa na ba kayong marinig ang UST version ng... Kwento hababalaghan. Well, actually, ang daming ghost tales ng Uste, hindi ko na rin alam kung saan ako magsisimula. Ang University of Santo Tomas ay ang pinakalumang universidad hindi lang sa Pilipinas, pati na rin sa Asia. At may tinatago rin itong mga scary stories, kagaya na lang ng mga ligaw na kaluluwa, yung mga madre, o pati na rin yung mga pare. Yung iba pa nga dito, mga nagpakamatay noon, or kaya may pugot na ulo. Ito ha, maraming rumors ng mga multong nagpapakita at nagpaparamdam sa mga buildings ng UST. Joke lang, Gensies! Hindi yan ligaw na kaluluwa. Pagod na graduating student lang yan, di ba? Kaya naman, puntahan na natin ang interviews with Tomasians who have eerie experiences around the campus. Main building ate yung narinig kong story. CR ng main building tapos habang CR daw siya, may narinig daw siyang paulit-ulit na nagsasabi ng ole-ole ganon. Siyempre natakot siya. So ang ginawa niya is nag-pray. Doon pa lang nga na-open yung cubicle kasi hindi niya ata maabuksan yung cubicle before niya mag-pray. Tumakbo na siya papunta sa class niya ganon. Kunento niya sa prof niya tsaka sa classmates. Tapos doon niya nilalaman sa prof niya na ang ibig sabihin na pala na ole is look up. Yun, dyan sa main building kasi may nagpipicture po kasi dyan ng mga may estudyantes. Nakita ko sa sa social media, sa Freedom Wall, may tao doon sa likod. Medyo visible, nagulat na lang po kami. The UST main building was built in 1927, designed by the Spanish priest Father Roque Ruano. This was built for the College of Philosophy, Education, Liberal Arts, and Medicine. Kinalaunan, ginawa itong Santo Tomas internment camp para sa mahigit kumulang na 2,500 Americans at British internees or prisoners kung tawagin noong 1942. Dito na namatay yung ilang mga prisoners dito at ginawang sleeping quarters habang World War II ang classrooms ng building na ito. Hanggang ngayon, meron pa ring mga kwento mula sa mga UST students of today sa pagpapakita at pagpaparamdam ng mga kaluluwa sa UST main building. My sister and I, when we were getting my uniform for our CRS, punta po kami sa CR, sa ladies, sa women's bathroom in the first floor of MDP. And then narinig po namin is someone flushed the toilet. But as we remember, wala naman po kami kasama noon. Hindi pa nga bukas yung lights. So when we tried to open the lights and check dun sa baba if may nearby tao sa baba ng stalls yung paa nila, wala naman. Kilala ang UST Faculty of Medicine and Surgery as the oldest medical school in the Philippines na binuksan noong May 28, 1871 sa Intramuros. Lumipat ito sa main building sa Espanya noong 1946 nang matapos ang World War II. Tapos lumipat muli ang faculty noong 1952 sa kasalukuyang building nito, which is the Martin de Porres Building. 71 years nang nakatayo ang building na to at sa tagal ng panahon, marami ng practitioners of medicine ang dumaan dito. Dito sa Roque Ruano, sa third floor tapat ng mechanical engineering na laboratory, may CR doon na lagi kong pinupuntahan. Mga 6 or 7, tas summer pa so wala talagang tao dito. Nag-CR ako and may narinig ako sa mechanical engineering na laboratory. Wala talagang tao as in. Like sa floor, walang bukas na pinto, walang bukas na ilaw. Tapos ayun lang, narinig ko lang may kumalabog na ganun. Malakas na kalabog lang. Hindi rin siya machinery kasi walang naka-on sa loob ng machine nun. Sa UST din matatagpuan ang unang engineering school sa bansa, ang Faculty of Engineering na binuksan noong 1907. Ngunit naapektuhan din ito ng World War II at nilipat temporarily sa main building. February 1950 nang lumipat ito sa kanilang sariling building, which is the Father Roque Ruano Building. Ngayon, 73 years na itong nakatayo at maaaring ito ang dahilan kung bakit madaming kakaibang nararamdaman dito.
papasok ako sa St. Raymond Building around 1:30 p.m. Meron cart doon na may trash. Mag-isang gumagalaw. Baka may natitrip sa akin, ganun. Hinihila yung cart. Pero tsunay ako sa likod, wala namang tao. Nung kinento ko sa mga kaklase ko, sinabi rin nila sa akin na parang may nagpaparamdam talaga, lalo na sa 5th floor ng St. Raymond. Pag nag-elev daw kasi sila doon, may time daw na nagpakita sa kanilang babaeng nakaluhod kabukas ng elevator. Sa St. Raymond de Peñafort naman nakabase ang mga liberal arts and business schools ng UST. Itinayo ang St. Raymond's Building noong 1955 at sa mga kasunod na dekada ay nabago ang laman ng bawat kwarto dito. Halimbawa na lang yung Jose Rizal Auditorium na dating nasa unang palapag. At 2 a.m. while I was studying and finding it hard to study, I was hearing some footsteps. Parang 3 beses pabalik-balik. Pangatlong beses patakbo na siya. Pagbukas ko ng pinto, may nakita akong parang shadow, like or silhouette papasok ng common room natin. Pagdating ko ng common room, walang tao. Hindi ako nakaramdam ng takot, so pagbalik ko ng room, so paghiga ko, biglang may narinig akong malalim na boses na parang malaking boses, parang gano'n. After that, may narinig akong parang from the rooftop, it's either nyog o mabigat na bagay na hulog. Dating sa akin, boom! Tapos na-realize ko, second floor old building. So may third floor, may fourth floor pa, so walang ganun. Nakahiga ako. Tumigas na yung katawan ko. Hindi ko magalaw yung katawan ko, but I was awake then. Parang pinipilit ko pumilos. Something is like holding me. Yung mouth ko, the more I tried to speak, I struggled to speak. Parang squeeze yung mouth ko. Nag-attempt ako nag-pray ng the Lord's Prayer or the Creed. Hindi ko maano yung tongue ko nag-twist. Pero at least sabi ko, Jesus. Pag ano ko, nakagalaw ako. Paggalaw ko, I saw a black silhouette man-like going away from me. But looking back, Ang Central Seminary Building kung saan nakabase ang mga ecclesiastical faculties ng universidad ay itinayo naman noong 1932. May sariling simbahan ang mga seminary building at ito'y naging Santissimo Rosario Parish noong 1942. Habang binobomba ng mga Hapon ang Manila noong World War II, itinago ng mga pare ang imahe ng Our Lady of La Naval de Manila doon sa seminary para maisalba hanggang matapos ang gyera. Kwento siya ng mga alumni ng UST sa Albertus Auditorium. Bata pa siya. Bata pa siya. Ang pangalan niya is si Marjorie. Kapag hindi mo siya nakasundo, may mangyayari masama dun sa event or sa production na ini-stage dun sa auditorium na yon. One Theater Org performed there and ang kalat nila sa backstage. Hindi nila tinake seriously yung kwento ni Marjorie. Biglang bumagsak yung curtains when they check naman before staging the production. Okay yung curtains. Paglalaroan niya yung mga gamit sa backstage, especially if you're busy. So, ang ginagawa, parang remedy na din siya, or like, to please the kid is mag-iwan ka ng chow fan sa ibabaw ng piano. That piano, hindi siya naaalis kahit may event or wala. So, yun yung nagiging pamahiin. Sa Albertus Magnus Building naman, dyan nakabase ang College of Education, Conservatory of Music at ang Educational High School. Itinayo ito noong 1969 at dito rin matatagpuan ang pinakamalaking music school sa buong Pilipinas, ang Conservatory of Music. Ang University of Santo Tomas ay itinayo noong April 28, 1611 ni Miguel de Benavides, isang Spanish member of the Dominican Order or mas kilala sa tinatawag na Order of Preachers. Pinayagang itayo ang universidad sa pamumuno ni King Philip III. Unang tawag sa itinayong institusyon na ito ay ang Colegio de Nuestra Señora del Santísimo Rosario bago naging Colegio de Santo Tomas. Naging universidad ang Colegio de Santo Tomas sa pamumuno ni Pope Innocent X noong 1645 at naging Royal University sa pamumuno ni Charles III ng Espanya noong 1785. Nakuha naman ito ang titulong Pontifical University sa pamumuno ni Pope Leo XIII noong 1902. Pagkatapos noon, bininyagang the Catholic University of the Philippines ni Pope Pius XII noong 1947. Ang original at naunang location ng UST ay nasa Intramuros, bagamat napagdesisyonan ng administrasyon na ilipat ang universidad mula dito sa kasalukuyang lokasyon sa Sampaloc, Manila noong 1927.
Sa pagsakop ng mga Hapon noong World War II, naging internment camp ang UST kung saan ikinulong ang mahigit na 2,500 na tao, kabilang na doon ang mga sundalong Amerikano. Na-liberate ng mga tropa ng Estados Unidos ang internment camp noong February 1945. Sa puntong yun, mahigit 600 na people ang namatay dahil sa sakit o gutom habang nakakulong sila dun. Ano? Nabitin ba kayo sa super duper ultra mega spooky episode na to? Well, kung ako kasi sa inyo, panoorin nyo na lang yung special Halloween episode namin. Ay! Spoiler! Abangan lamang yan dito sa Gen Z and I for Filipinos. Subscribe to our channel for more Gen Z updates.